Sa mundo ng showbiz na puno ng glamour, mga spotlight at malalaking ngiti, iilan lang ang makakita sa totoong sakit na dinadala ng mga bituin sa likod ng kamera. At ngayon, isa sa pinakamalaking shock ang dumating kay Kim Chiu, ang kapamilya actress host na matagal lang itinuturing na drama princess ng Pilipinas. Hindi dahil sa bagong love life issue, hindi dahil sa bagong project, kundi dahil sa pinakamasakit na betrayal na maaaring maranasan ng isang tao, ang pagnanakaw at pagtataksil mula sa sariling kadugo at kapatid. Noong February 24, 2026, opisyal nang nagsampa si Kim Chiu ng qualified theft complaint laban sa kanyang ate na si Lakambini Lakamchiu sa Office of the Assistant City Prosecutor sa Quezon City. Kasama niya ang kanyang mga abogado na sina Attorney Silene Dolor at Attorney Archinar Grigana. Sa kanyang sworn statement, inilahad ni Kim ang masakit na katotohanan matapos ang mahabang buwan ng internal review at pag-aaral sa kanilang mga financial records. Natuklasan niya na may serious financial discrepancies sa isa sa kanilang pinagsabang business ventures. At ang pinakamasakit, substantial amounts connected to my business assets were found missing. Sa madaling salita, milyong-milyong pera at mga ari-arian ang mga nawala. Pera na pinaghirapan ni Kim sa loob na mahigit 2 dekada sa showbiz. Isipin nyo, si Kim Chiu na nagsimula bilang isang simpleng Pinoy Big Brother housemate noong 2006 ay naging isa sa pinakamatagumpay na artista sa bansa. Mula sa mga serye tulad ng Sana'y Maulit Muli, Tayong Dalawa, hanggang sa pag-host sa It's Showtime at ang pagiging brand ambassador ng maraming kilalang kumpanya, lahat ng ito ay pinaghirapan niya. Binuo niya ang kanyang negosyo, mga clothing line, beauty products at iba pang ventures. Hindi lang para sa sarili kundi para rin sa kanyang pamilya. Tinulungan niya ang kanyang mga kapatid, lalo na sila Cam na naging parte ng kanyang mga operasyon. Pero bakit ganito ang naging katapusan? Ayon sa source na malapit kay Kim, hindi ito basang simpleng pagkakamali sa accounting. Matagal lang may mga senyales na hindi na tama ang paggawak nila Cam sa kanyang pera. May mga transaksyon na hindi maipaliwanag. May mga withdrawals na walang proper documentation at mga biglaang pagkawala ng funds na dapat sanay napupunta sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Nang tanungin si Kim tungkol dito, una niyang sinubukan na ayusin sa loob ng pamilya. Nag-usap sila, nagbigay ng mga pagkakataon at umaasa na mababalik pang tiwala. Pero habang lumalalim ang investigasyon, lalong lumalaki ang ebidensya hanggang sa punto na wala na siyang ibang choice kundi protektahan ang kanyang mga pinaghirapan at ang kabuhayan ng kanyang mga empleyado.